Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Hindi kailanman under attack ang Senado. Palasyo kinontra ang pahayag ni Cayetano sa gitna ng Senate shooting controversy. Kinontra ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack umano ang Senado noong gabi ng May 13 kung kailan sumiklab ang warning shot incident at kaguluhan sa loob ng Senate premises. Ayon kay Castro, malinaw umano sa mga ulat ng pulisya at mga balita na hindi naman talaga nasa ilalim ng pag-atake ang Senado. As far as the government is concerned, Senate was never under attack. Grabe, ang galing ng ating antikler, ano? Sabi pa niya, the Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only, ito, binanatan niya si SP Cayetano. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Lumabas ang pahayag sa gitna ng patuloy na pagdami ng tanong at espekulasyon kaugnay ng nangyayaring kaguluhan sa Senado habang umiinit ang tensyon kaugnay ng ICC arrest warrant issue laban kay Senator Bato de la Rosa. Nauna nang sinabi ni Cayetano sa gitna ng insidente na umano'y under attack ang Senado habang naka-lockdown ang gusali at napaulat ang warning shot sa GSA's compound na konektado sa Senate offices. Samantala, hindi naman diretsang nagbigay ng konklusyon ang Malacanang sa mga usap-usapang stage umano ang insidente. Ngunit sinabi ni Castro na nasa publiko na ang paghuska batay sa mga lumalabas na ulat. Sabi niya, I cannot make judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, reporters, kayo na po ang mag-assess. Wala pang reaksyon mula kay Senate President Cayetano hinggil sa komento ng palasyo sa pamamagitan ni Yuse Claire Castro. Okay. As far as the government is concerned, or as far as anti-Claire is concerned, the Senate was not under attack. Walang kaguluhang nangyari sa Senado. Yun ang sa kanya. Kailang sa mata ng publiko or even international community, balitang-balita sa buong mundo na nilusob ng mga ahente ng gobyerno ang Senado. Hindi ko alam yung putukan dahil maaga akong natutulog. Pagising ko, Huwebes ng madaling araw, may text na yung mga kaibigan ko. Anong nangyayari sa Senado? Sa US ito nabalitaan nila yung paglusob, pag-raid, maraming mga kwan. So, ang image natin sa buong mundo, nagkakagulo na sa Senado. Tapos sabi ni Auntie Claire, Senate was not under attack. Malala ko tuloy si BP Sara. Pag nagsalita si Auntie Claire, huwag nyo na lang yung pansinin. Dahil ganyan na talaga siya. Hindi na yan magbabago. Yan na talaga ang kanyang DNA. And DNA, marunong, anong tawag doon? Marunong magpalusot. It's not under attack. Anong ginagawa ng mga armadong kalalakihan doon? Hindi man sila nag-coordinate. Kaya kung ako yung sergeant at arms, pag challenge ko, tinuruan kami dyan yung basic sentinel duty, yung 11 general orders of a sentinel. To take charge of this post and all government property in view. To walk my post in a military manner
Walking always on the alert, observing everything that, ganun yun. Kaya pag may kahina-hinala, verbal challenge. Sino kayo? Ba't kayo nandito? Bakit kayo may baril? Ibabang mo yung mga baril. Ganon ang itinuro sa amin. Kaya yung ginawa ni General Aplasca, ganon din ang gagawin ko. Eh, hindi sumunod. Nag-aksyon na itaas ang mga armas at I don't know anong nangyari kung action bang ano. Kaya napilitan, nag-warning shot si General Aplasca. He is a seasoned police officer. Class 1987 yan. Philippine Constabulary pa sila noon, na-deploy yan sa mga communist insurgency affected areas. Kaya, eksperyensado rin yan sa labanan. Hindi siya basta-basta na seasoned officer yan. Constabulary officer noong una. Hindi siya madaling, kaya warning siya. Rumispan sila. Yun ang putukan. Tapos, hindi under attack. Well, yun ang view ni Castro. I disagree. To me, that's, I don't know how will I describe it. Bakit armado ka? Lalapit ka sa aking teritoryo. This oras ng gabi. Ay, malilintikin ka. Kung kami pa noon, yung mga detachment namin, nasa malalayong lugar, pag may naramdaman kaming yung mga kilos o kahit yung mga ano lang ng mga dahon o yung mga dead project, ganon. Ang ginagawa namin, paputok, clearing fire ang tawag namin doon. Hindi warning shot. Sa army, nasa bundok, walang warning shot. Paputokan na. Yun ang SOP namin. Pag may kahina-hinala, clearing fire. At may mga nangyari. Pag clearing fire ng gwardiya, ayun, nag-respond, mga rebelde na pala. Naranasan namin yan. Kaya tama lang yung ginawa ni General Aplasca na warning siya. So, ang galing talaga ni Auntie Claire. Hindi daw kinontra niya ng todo ang pahayag ng Senate President. Congratulations, Auntie Claire. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang gipatindog nga balay sa gitabangan na Muugero. Sumuna ni ang iyang pag-aatupan karon. So mauna ni ang yero nga among gihatag nga iyang atop karon ani. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So makita nato humanagid sila sa ilang pag-atop ani. Salamat sa Ginoo nga kuan gihatagan ni Gracia dinhi karon nga among natukod karon atupan ra gyud. So Sudaghan among pasalamat sa tao nga gigamit sa Ginoo nga mo'y naghatag dinhi
Ngayon kuan grasya. Mm. So, salamat mi sa Ginoo nga gihimo niya instrumento ng kanang lawasa. Mo'y mutabag sa tanang katawhan din sa bukid din sa So, pila na ni siya kabulan nga imong gitukod bago pa natupan? tulo na ni kabulan nga natukod din karon. Duha na kabulan. So ngano man sa duha ka bulan wala ka nakaatop? Tungod kay pagka wala gyud karon. Isod kay pangitaon ng kwarta Oo. na ika Atop. abag-abag aning kuan. So salamat kayo. Salamat po.